pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang headlines. Balitang Bayan. Pagbebenta ng mga F-16 fighter jets sa Pilipinas, aprobado na ng US. Balitang Bayan. Ang mamahagi ng COMELEC ng voters information sheet sa buong bansa, umarangkada na. Balitang Bayan. Second batch ng Philippine team na tutulong sa mga apektado ng lindol sa Myanmar, inaasang babiyahe na ngayong araw. Balitang Bayan. Kahit binoykot ng ilang cabinet members, panibagong investigasyon ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, tuloy pa rin. Balitang Bayan. Salita naman sa ibayong dagat, Lebanon, muling sinalakay ng Israeli Defense Forces. Balitang Bayan. Sa sports finals ng Premier Volleyball League All-Filipino Conference, abot kamay na ng Petrogas. Balitang Bayan. At sa showbiz, mga gaganap sa pelikulang The Beatles, ipinakilala na. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Isa po magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng unang Miyerkules, Baclaran Day. Ngayon pong Abril 2, taon 2025. Kayo po ay nakatutok, nakikinig sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Hindi po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras na 5 sandali, makalipas ang alas 12 na tanghali, bago tayo magtungo sa detalye ng mga balita, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy lunch, Pilipinas! Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mula sa 10 a.m. forecast ng Pag-asa, kasalukuyan itong walang binabantay ang LPA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan din na matatapos ang linggo o unang linggo ng April nang walang banta sa panahon. Pero ngayong araw, 3 weather systems ulit ang umiiral sa bansa. At kasali dyan, ang northeasterly wind flow o ang hangin na nagmumula sa northeastern section ng bansa na maaaring magdulot ng makulimlim na kalangitan at may tsansa na magdala ng mahihinang pag-ulan sa eastern section ng northern Luzon. At present naman ang ITCZ sa southern portion naman ng Mindanao at hindi mawawala ang easterlies pa rin na patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa loob pa rin ng 2-week forecast period mula March 31 hanggang April 13, mababa pa rin ang chance na at wala ring inaasahan na may mabubuong LPA sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Sa Metro Manila, generally fair weather for 2 days ang inaasahan sa Thursday at Saturday, pero may chance na magkakaroon ng mga pag-ulan pagdating ng Friday. 26 to 34 degrees Celsius ang magiging temperatura dito. Kung noong nakaraan puro pag-ulan po sa Metro Cebu ang naitala sa ating mga 3-day weather forecast, ngayong magandang panahon na ang aasahan ng mga residente at ng mga bakasyonista dyan sa may Cebu. Nasa 26 to 32 degrees Celsius naman ang mga inaasahang temperatura. At sa Metro Davao may mga mararanasan pa ring pag-ulan sa 2 araw, bukas yan at sa may Sabado. Pero magiging maulap naman ang mga kalangitan sa Biyernes.
Batanes. 25 to 33 degrees Celsius naman ang magiging temperatura dyan sa may Davao. Para naman sa ating heat index check today, April 2, sa Dagupan, Pangasinan, naunguna pa rin na may 43 degrees Celsius at ang kapwa may 42 degrees Celsius sa Iba, Zambales at Virac, Catanduanes. Samantala, ang araw po ay asahan ng paglubog mamayang 6 to 8 p.m. at ang pagsikat nito bukas ng umaga at 5:51. Muli nagpapaalala ang DWIZ na 40 days na lang bago natin ikas ang ating mga boto, bago natin i-practice ang pagboto ng tama at ang pagtama ng ating boto. Yan po muna ang aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Alright, maraming salamat kay Guy Rafael sa kanya pong weather report sa oras na walang sandali makalipas po ang alas 12 na tanghali. At sa detalye nga ng mga balita, inaprubahan na ng United States ang pagbebenta ng $5.58 billion F-16 fighter jets sa Pilipinas sa gitna ng lumalalang territorial dispute sa West Philippine Sea. Ayon sa US State Department, may go signal na ang pagbebenta ng 20 F-16 jets at iba pang equipment sa Pilipinas alinsunod sa napagkasunduan ng dalawang bansa. Layunin nitong mapalakas ang seguridad ng Pilipinas na strategic partner ng Amerika at nananatiling mahalagang bahagi ng political stability, peace at economic progress sa Timog Silangang Asya. Paigtingin ng procurement ng mga naturang military assets ang abilidad ng Philippine Air Force na magsagawa ng maritime domain awareness at pagtatanggol sa teritoryo kontra sa mga banta sa impapawid mula sa anumang kalaban. Balitang Bayan. Barangkada na ang pamamahagi ng voters information sheet para sa mga botante sa buong bansa. Pinangunahan mismo ni Commission on Elections Chairman George Garcia ang pamamahagi ng sa Barangay 70 sa Pasay City sa mga registered voters base sa pangalan at address na nakasulat sa VIS. Ayon kay Garcia, magsisilbing gabay ito sa pagboto sa halalan sa Mayo 12. Hakbang din anya ito ng poll body upang tanungin ang mga registered voters kung nakatira mismo sa address na nakasulat sa kanilang voters registration. Tiniyak naman ng poll body chief na hindi matutulad ang VIS o na hindi magagaya ang VIS ang mga impormasyon dito dahil manggagaling lamang ito sa COMELEC. Balitang Bayan. Ibinunyag naman ng pamahalaan na nangunguna ang National Capital Region sa may pinakamataas na bilang ng insidente ng vote buying sa bansa. Ito ang kinumpirma mismo ni Commission on Elections Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda batay sa kasaysayan ng mga nakarang halalan. Ayon kay Commissioner Maceda, mahigit 20 reklamo ang nakahain sa COMELEC na may kinalaman sa vote buying. Pumapangalawa naman ang Region 4A o Mega Manila sa mga lugar na may mataas na bilang ng vote buying incidents, Region 4A o Calabarzon. Sa mga probinsya naman, kabilang sa top 5 ang Palawan, Abra at Camarines Sur. Balitang Bayan. Abot na sa mahigit 17,000 Pilipino na sa abroad o na nasa abroad ang nakapagparehistro sa pre-voting enrollment system para sa 2025 midterm elections. Dahil dito inihayag ng COMELEC na maaari na makaboto ang mga nabanggit na Pilipino sa darating na halalan gamit ang kanilang mga mobile phone at laptops mula Abril 13 hanggang Mayo 12. Hinimok naman ni COMELEC Chairman George Garcia mga Pinoy na may kaanak sa ibang bansa na paalalahanan ang mga ito na mag-pre-enroll upang makaboto sa darating na halalan. Balitang Bayan. Kinumpirma rin mismo ng Commission on Elections na hindi na itutuloy ang internet voting para sa mga botanteng Pilipino sa Myanmar matapos ang magnitude 7.7 na lindol. Ayon sa COMELEC, ipadadala na lamang ng komisyon ng balota sa Biyernes. Itong Biyernes po na ito, Abril 4,
Habang sa 22 naman yung makina para sa gagamiting voting system. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng poll body sa mga opisyal nito upang matiyak ang maayos na eleksyon sa kabila ng mga hamon. Samantala, tuloy naman ang internet voting sa Thailand sa kabila ng banta ng aftershocks. Balitang Bayan! Ngayon yan, inaasang babiyahin na rin ngayong araw ang ikalawang batch ng Philippine contingent na magbibigay ng disaster response and humanitarian assistance matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Itong kinumpirma ni Health Secretary Ted Herbosa isang araw matapos dumating sa naturang bansa ang unang batch ng Philippine contingent na binubuo ng 58 miyembro. Ayon kay Secretary Herbosa, ang ikalawang grupo ay binubuo ng 33 miyembro. Sa kabuang 71 anyang Filipino volunteers, 32 ay mula sa DOH Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT sa ilalim ng Eastern Visayas Medical Center. Tututok ang PEMAT Visayas sa pagbibigay ng acute medical care sa Myanmar kabilang ang life support, trauma management, pharmaceutical provisions at isolation facilities para sa mga pasyenteng may communicable diseases. Kabilang din sa kanilang misyon ay hanapin ang 4 na Pilipino na nawawala matapos ang malakas na pagyanig. Balitang Bayan! Patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa Myanmar matapos tumamang malakas na lindol. At ay sa datos ng mga otoridad, umabot na sa 2,719 ang kumpirmadong patay. Makyat naman sa mahigit 4,000 residenteng nasugatan habang 4 na rampang nawawala o pinaniniwalaang namatay na. Posible namang tumaas pa sa mahigit 3,000 ang casualties sa malakas na pagyanig habang doble kayod na ang pamahalaan ng Myanmar upang mahanap ang mga nawawala. Balitang Bayan! Sa oras na 14 na sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, sa pagkakataon ito, dako tayo sa ilang pag-ulat mula sa labas ng impilan. Mababang kaso na naihahain at naipapanalo laban sa mga sangkot sa smuggling ng sigarilyo, kinuwestiyon sa pagdinig ng Senado. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Nagmumukha daw dead on arrival ang ginagawang paghabol ng Bureau of Customs sa mga smuggled cigarette dahil sa kabila ng maraming raid pero wala pang 1% ang naipapanalo ang kaso. Ito inayag ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian sa panibagong pagdinig ukol sa smuggling at illicit trade ng excisable products tulad ng smuggled cigarette at illegal vapes. Kinwestiyon ng senador kung bakit napakarami ng pagsalakay laban sa mga smuggled na sigarilyo pero napakakunti naman ang nauuwi sa kaso at halos wala pang nakukonvict. Sa datos na ipiniresinta sa pagdinig ng Senado mula 2018 hanggang 2025, nasa 1,276 ang ginawang raid at seizure ng BOC pero nasa 64 lamang ang naihaing kaso, 14 ang pending sa Office of the Prosecutor, 8 ang nasa korte at 2 pa lamang ang may conviction. Pero paliwanag ng BOC, consolidated na raw kasi ang kaso kaya hindi ganun karami. Tinanong ni Gatchalian kung ano ba ang ginagawa ng BOC at DOJ para mapahusay ang prosecution rate. Tugon ng DOJ, patuloy ang training ng BOC at DOJ para mas maging malawak ang kanilang pangunawa sa mga kaso na ipina-file na may kinalaman sa smuggling. Ito sa Patrol 19, Zelly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Puwersa naman ng NBI mas pinalakas makaraang mag-promote o magdagdag ng mga bagong agents. Sabi po natin ang kabuuan naman ng report mula kay Patrol 24, June Samson. Kumpiyansa ang National Bureau of Investigation na mas lalo pang lalakas ngayon ang puwersa sa mga isasagawa nitong mga operations. Ito ay dahil sa karagdagang 76 na mga bagong agents na hinugot o na-promote ng mga dating special investigators bilang bahagi ng NBI Modernization Law. Sinabi ni NBI Director Jaime Santiago
na mula sa pagiging Special Investigators 3 o Salary Grade 18 ay inakyat na ang 76 na bagong ahente sa Salary Grade 22 matapos itong inaprubahan ng Department of Budget and Management at ng Civil Service Commission. Ang reclassification ay retroactive simula July 1, 2024, batay naman sa Section 3 ng Republic Act No. 10867 o National Bureau of Investigation, Reorganization and Modernization Act. Kaya ang mga bagong agents ay makakatanggap pa ng back wages. Samantala, tiniyak pa ni Director Santiago na dahil sa ipinatupad na reclassification sa hanin ng mga agents ay mas mabilis na may pagkakalob sa taong bayan ang mas mataas na kalidad ng serbisyo o pagresolba sa mga krimen. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, mahigit 77 billion pesos na halaga ng illegal na droga na kumpiska ng PRO3 sa ikinasang halos 1,500 operasyon. Detalye naman mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Kabuuang 1,494 operations ang ikinasaan ng Police Regional Office 3 o PRO3 mula January 10 hanggang March 31, 2025 sa ilalim ng liderato ni Police Brigadier General Jane Fajardo. Ayon sa PRO3, nagresulta ang mga operasyong ito sa pagkakaaresto ng nasa 2,310 na katao na kinabibilangan ng 79 na mga high-value individuals, habang nasa 11,110.98 grams ng shabu, 14,846.91 grams ng marijuana at 151.59 grams ng kush na may street value na higit 77.5 million pesos ang nakumpiska ng mga otoridad. Dahil dito, pinuri ni PRO3 Director Police Brigadier General Jane Fajardo ang kanyang mga tauhan dahil sa pagsisikap na malabanan ang pagkalat ng iligal na droga sa kanilang nasasakupan. Giit ng PRO3 Chief, mananatiling committed ang pambansang pulisya sa kanilang mandato na tiyakin ang kaligtasan at gawing drug-free ang bawat komunidad sa bansa. Ito si Patrol 17, Chopel Peleño. Para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa mapabalita, Vietnamese arestado sa kasong rape at kidnapping. Ang gulat naman buhat kay Patrol 45, Raul Esperas. Arestado ang isang Vietnamese national na wanted umano sa kasong rape at kidnapping at lumalabas sa datos ng Bureau of Immigration na Interpol ang humingi ng tulong upang ito ay maaresto. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ang Vietnamese national ay nakilalang si Nguyen Hu Mai, 48 taong gulang, na naaresto sa NAIA Terminal 3 habang patungo sa Saigon sakay ng commercial airline ng Cebu Pacific, at ito ay pinigilan nang lumabas sa kanilang impormasyon na wanted sa kasong kidnapping at rape noong nakalipas na 2 taon. At sangayon kay Commissioner Biado, manatili ang suspect sa ating bansa habang nililitis ang kasong kidnapping at rape at bago ito ma-deport pabalik ng Vietnam. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Right, ito na buksukin ng mga pagulat mula po sa ating mga IC Patrol reporters. Iba pa rin paksa ng mga balita. Tuloy na bukas ang panibagong investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y kahit hindi pa dadaluhin ng Malacanang ang mga miyembro ng gabinete at iba pang executive officials. Ayon kay Senator Amy Marcos, chairperson ng nasabing komite, dumaluman o hindi ang mga cabinet members na kanilang muling inimbitahan, tuloy pa rin ang pagdinig ng kanyang komite. Hindi pa anya masabi ng presidential sister kung sino ang mga
magiging resource person sa isasagawang public hearing. Sa ngayon ay kinukumpirma pa kung sino ang makadadalo sa ibang inimbitahan. Una nang lumiham si Executive Secretary Lucas Bersamin kina Senate President Cheese Escudero at Senador Marcos na hindi padadaluhin ng Malacanang ang mga imbitadong executive officials. Nakasaad sa liham na nasagot naman na ng mga kinauukulang opisyal ng gobyerno sa unang pagdinig ang mga tanong hinggil sa naganap na pag-aresto at pagsuko sa International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte. Balitang Bayan. Magalatanggap tayo ng police report. Personal driver ng isang negosyante pinagbabaril ng riding in tandem sa Malabon. Detalye mula sa Kamanava mula sa ating Metro Patrol Danny Cruz. Dan, sa riding in tandem criminals na responsable sa pamamaril at pagpatay sa biktimang si Benamin Codilan, 58 taong gulang, residente ng Block 24, Lot 24 ng Barangay NBBS sa lungsod ng Navotas. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, ang biktima ay personal na driver ng isang negosyante. Anya, bumili lamang daw ito ng sigarilyo sa tindahan ng Pampano sa Barangay Lungos nang sumulpot ang dalawang suspect at barilin ng biktima. Patay on the spot si Codilan nang putukan ng angkas ng rider na luna ng motorsiklong Honda Click ng 2 beses sa muka. Nagtamo ito na tama ng bala nang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Sa investigasyon ni Police Captain Lalaine Almosa ng SID, matapos ang pamamaril, tumakas ang 2 suspect sa direksyon ng Sipo Road patungo sa lungsod ng Navotas. Blanco pati ng mga pulis Malabon sa motibo ng pamamaslang. Batay kay Police Colonel Baybayan, patuloy na yung kanilang nangangalat sila na investigasyon ng ebidensya, maging ang mga record ng CCTV sa pinangyarihan ng insidente para matukoy ang pagkakilanlan ng 2 suspect. Nanawagan naman ng mga pulis Malabon sa posibleng nakakita ng insidente ng pamamaril. Sa mga nakakita po sa mismong insidente ay pwede po silang dumulog dito sa Malabon City Police Station para makuha na namin sila ng statement kung sakali po na may makuha tayong mga lead for the perpetrator's identity at makatulong po sa paglutas po nitong kaso. Yan ang tinig ni Police Captain Lalaine Almosa ng SID. Mula sa lungsod ng Malabon, Metro Patrol Danny Cruz, nagulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. sa iba pang balita, sunog, sumiklab sa Malolos, Bulacan. Alamin po natin ang detalye mula kay Kakang Louie Angeles. Yes, malita ka, 6 na bahay at 2 silid-paralan ang nasunog ng apoy nitong nakaraang lunes ng umaga sa sitio Bantayan 2nd, Barangay Bulihan dito sa lungsod ng Malolos. Base sa ulat ng Malolos Station, naganap ang sunog sa likod ng Military School pasado alas 9 ng umaga at ng bandang alas 8:30 ang apoy at hindi pa rin batid ng naging danyos ng naturang sunog at wala nang naiulot na saktan. Ayon naman kay retired Colonel Manuel Lucban, head ng Bulacan Disaster Risk Reduction Management Office, sa nakalipas na 2 linggo, marami mga alarm na sunog na nagaganap dito sa lalawing Bulacan at ito ay dahil na rin sa matinding init at hanggang sa nasusunog ang mga grass dito sa mga damo dito sa Bulacan. Garit sa Bulacan, Metro Patrol Wellness, maraming kilometer doon lakas, dito po di IC, magbabalitan sa mga kaglilingkod ng tao. Balitang Bayan. Babalik po ang Balitang Bayan makalipas lamang ilang mga paalala oras. 26 na sandali makalipas ang alas 12. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Nga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino.
Alright, sa oras po, naganap na alas 12:30 na po ng tanghali at sa pagpapatuloy pa rin po ng Balitang Bayan, syempre dito pa rin po ang opisyal po na tambayan ng mga tamang balita sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. At pag-usapan po natin, tama-tama ito dahil nananangalian po yung iba ho natin mga kababayan sa oras po na ito. Pag-usapan ho natin po ang itlog po, yung MSRP po sa itlog na iniluluto ng Department of Agriculture. Nasa kabilang linya po natin para hingan po ng reaksyon. So nakausap na po natin kanina ang Department of Agriculture sa katauhan po ni ASEC Arnel de Mesa. Nasa kabilang linya po natin ang Pangulo po ng Philippine Egg Board Association o PEBA, si Ginoong Francis Uyara. Sir Francis, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIC Aliw Channel 23. Magandang hapon po, sir, at sa lahat po ng nakikinig ng ating programa. Opo, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Sir Francis. Batid po namin, nakarating na po sa inyo ito pong balitang ito, itong inilulutong MSRP sa itlog. Ano ho bang dating ho sa inyo din tong MSRP? Pabor ho ba kayo rito? Or meron ho kayong mga agam-agam kung sakali man ho ito ay ipatupad? Well, ang ating association ay sumusuporta sa ating gobyerno naman, lalo na kung ito ay para sa ating kababayan. Pero ang itong MSRP kasi ay tumutugon sa mga sinasabi nilang nananamantala. Mm-hmm. Pero bago po natin tignan yung MSRP, siguro mas maganda kung itama muna natin yung mga existing na mga problema na may kinalaman din sa presyuhan, katulad po yung mga hindi sumusunod sa mga standard egg sizes. No? Ang detalye po nito ay kung sa pangapalengke, Opo. meron pong mga nagtitinda na walang nilalagay na mga egg sizes, wala ang category, pero puro magkakaibang presyo lang. So ang consumer, hindi nila alam kung ano yung egg size na binibili nila kasi puro magkakaibang presyo lang eh. Bukod po dito, yung ating mga retailers, may pagkakataon na dinadaya nila yung egg sizes. Katulad noong small, ginagawa nilang medium para magmukhang mura. Ang egg sizes po natin kasi ay gine-grade according to weight, no, according to grams. Hindi po ito according to physical sizes. Okay. Ito po ay may sinusunod na standard egg weights na nilabas ng DTI at ng DA. Okay. So, baliwala po kahit maglagay ng MSRP, meron pa ring mananamantala kung hindi maitatama yung mga itong problema na ito. Naku. Yung itlog nga, ayun nga, kada namamalengke ho kami, tataka kami bakit ganun yung itlog, paliit ng paliit. Tapos yung presyo. Lalo ngayon, di ba, mainit, di ba, Sir Francis? Usually kapag mainit ang panahon, lumiliit yung itlog eh. Tama po kayo. Tuwing sobrang init, humihina ng pagkain ng ating mga alagang manok. Ang epekto po nito ay mortalities, nagbabago yung performance at yung egg sizes na nakukuha natin ay mas dumadami yung maliliit na sizes. Pero yung supply ho ba natin, Sir Francis, sapat ho ba para mapunan ho yung demand? Kasi alam naman natin, hindi naman na bago na talaga itlog. Ano yan, kumbaga, araw-araw talaga may kumakain ng itlog, hindi ho nawawala ho yan talaga sa sa hapagkainan, di ba? Di ho ba ulam, palaman at kung ano-ano pa, itlog sangkap din ho yan talaga sa marami hong mga pagkain. Tama po kayo. Ang projection po ng ating association, meron tayong mas mataas na expected na egg production for this year kumpara last year.
Ganun din po ang projection ng ating gobyerno, parehas lang. Kaya lang sa pagkakataong itong summer, meron po kasing kasabay na eleksyon. So ito po ay nagdagdag ng additional na consumption sa itlog dahil sa mga nagsimula ng mga informal campaign gatherings, no? Marami na pong nagpapakain at naghahandaan dahil sa mga informal na campaign na events ng ating mga kandidato. Alright. Pero kayo ba convinced na magiging stable ang presyo kapag nagpatupad ng MSRP? Kasi nagtataano rin kami kanina, sabi ni Asek Arnel de Mesa, though ito isa bawang, ang una nilang statement, kinukonsider nila na magpatupad ng MSRP sa bawang. Pero after a few days, medyo bumaba yung bawang. Parang, ano ba yun? Is it a coincidence na, teka lang, parang may something on, baka nakaamoy itong mga negosyanteng ito. Sa tingin nyo dito sa itlog, magiging ano rin ba ito? Matutulad din ba? Halimbawa, bababa rin kapag merong MSRP or halimbawa sa bigas, sir? Well, sa table eggs, generally, ang sinusunod po natin talaga is yung concept of supply and demand. Okay. Ngayon, ito pong yung sinasabing pagbaba ng presyo. Anytime po kasi po pwedeng magbago presyo ng islog, po pwede pong bumaba. Like for example, yung summer last year, na sobrang init na may kasabay pang El Nino, sobrang bagsak po ang presyo last year at marami pong nalugi ng mga farm producers. So ngayon ay ganun din ang situation, except lang na meron po tayong malawakang eleksyon kasi ngayon na pinaghahandaan. So kung ako po naniniwala, kahit walang MSRP, ito po anytime po pwedeng bumaba, no? Kung mawawala po itong o matatapos po itong current demand, no? In 2 months time siguro malaki po ang ibababa rin sa presyuhan ng itlog. Okay. Pero mai-share ko lang din po. Sige po. No? Kasi po ang Department of Agriculture, in-apply na po ito sa baboy. Okay. Pero kagaya po nung tanong nyo kanina kung ito ba ay masusunod, no? Ang aming monitoring po, no, sa baboy, no. Kausap ko rin po kanina yung presidente, isa sa presidente ng isa sa grupo sa swine. Ang sumunod lang po sa retailer is only 30%. Pero ang sumunod po sa farm producers ay kulang-kulang 90%. 90%. Malaki. Anong ibig sabihin? So, bali wala rin So, kahit sumunod po ang farm owners na 90%, ang sumunod lang po sa retailer is only 30%. Parang hindi po effective. Ang sinasabi ko po, yung execution nila, yung implementation nila, hindi po napatupad ng maayos. Okay. Alright. So, meron tayong challenges doon, Sir Francis, sa Makatwid, ang pinupunto mo. May challenge tayo doon sa implementation nitong MSRP. Pero, kung magkagayon man, Sir Francis, of course, magkakaroon pa ng pupulungin pa kayo, kukonsultehin pa kayo ng Department of Agriculture. Open naman ho kayo, Sir Francis. Ang ating association po ay continuously nakikipag-usap sa ating gobyerno, no? Opo. Tama po kayo na bago po ito mapatupad, mahaba-haba pong proseso at yung consultation, no? Yun po ang pinaka-importante. And I think by that time, bago ito ma-implement, baka bumaba na rin ang presyo ng itlog sa talaga, sa mga
farmers. Oo. So irrelevant na pala kung sakaling bumaba, wala na. 'Di ba? Hindi ka na magpapatupad ng MSRP, no? Sir Francis. Pero opo, doon po sa, of course, alam naman natin, alam nga namang ano pa yan, tayo mag-i-import pa. Ang hirap namang mag-import pa ng itlog, madaling masira yan kapag in-import. Pero doon sa ano natin, sa production natin ng itlog, although nabanggit mo na rin kanina, meron bang nagbago sa production considering na merong, alam naman natin, nakaranas tayo ng bird flu, nakaapekto yan sa poultry industry. Ano yung mga naging challenges at ano yung mga naging solusyon, mga inilatag ninyo para kahit paano ay makaahon naman yung ating mga nasa industriya, poultry industry, yung mga egg suppliers? Nabanggit niyo po yung bird flu. Yes, opo. Tama po kayo, napakalaki po ng naging epekto nito sa atin. At continuously, may challenge po tayo. Hanggang ngayon? Dahil hanggang ngayon, Nako. wala pa po tayong available commercial AI vaccine. Nako. Hindi pa po ito na ilalabas o nagiging available commercially. So, maswerte lang po tayo ngayon na hindi po tayo tinatamaan ng bird flu. Pero bukod po dito sa bird flu, meron pong mga iba pang mga reoccurring diseases katulad po noong ILT. Ito po ay isang respiratory poultry disease na nakakakuha tayo ng mga reports ngayon. Pero hindi naman po ito kasing bagsik ng bird flu. Pero ito po ay nakabawas din sa current na production. No? May mga ibang farms na tinatamaan. So continuously po meron po tayong challenge sa mga diseases. So wala naman, despite na meron challenges, wala tayong shortage, Sir Francis? Masasabi po natin na wala po tayong shortage. Nagkataon lang po siguro na yung mga nabanggit nating mga kadahilanan, meron silang cumulative effect na nagresulta sa current situation natin. Ulitin ko lang po, katulad po last summer, so ganito rin ang sitwasyon, parehas lang din, pero bagsak ang presyo. Ngayon po ay medyo tumataas. Ang nadagdag po is yung pagtaas ng consumption ngayon na nadagdag because of preparation for election. Alright. Nako. Kasi pati pala yung sa manok, Sir Francis, pinaplano na rin patawan ng MSRP. Itong karneng manok, pati itlo. Katulad sir niyan, nabanggit niyo po yung manok. Early this year, tumaas po ang manok. Nagkaroon din po sila ng pagtaas sa presyuhan sa retail. Ngayon po, pinag-uusapan na paglagay din ng MSRP sa manok. Pero ang monitoring po namin sa farm gate na presyo ng live weight, malaki na po ang ibinaba for more than 1 week. Magkano pero po binaba? Pero mataas pa rin sa retail. Magkano po binaba? Well, sa specific na detalye po nito, sir, mas maganda po ang makausap po ninyo is yung officer naman po ng Association ng Broiler. Broilers. Baka po makapagbitaw ako ng maling information. Pero yun po ang kwentuhan namin. No? So ngayon ang masasabi ko po, bumaba na po sa farm gate price. Malaki na po ang ibinaba. Pero ang retail, narinig ko, diretso pang pagtaas. Naku. Bakit ganun? May discrepancy, problema pala, mababa yung sa farm gate, mataas naman yung sa retail. May problema tayo dyan. Sir Francis, mukhang hindi yata nagtutugma, 'di ba, yung sa farm gate pati yung sa retail. So tama po kayo. Yun po yung sinasabi natin na disconnect sa presyo ng retail sa farm gate price. At hindi lang nangyayari yan sa itlog, manok, kundi sa iba pang agriculture product.
Okay. Sige, Sir Francis. Mukhang mahaba-haba pang gugulong itong itlog na, yung usapan na ito sa itlog, pati sa manok, isama na rin natin. Pero hopefully ay maplansya na po ito. Pero kung sakali po magkaroon po ng consultation, ay aantabayanan po natin yung magiging update kung ano po yung mga magiging pag-uusap po ninyo sa mga hinaharap po, Sir Francis. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin sa DWIC, Sir. Maraming salamat din po po sa pagkakataon. Salamat po at good luck. Ingat po kayo. Si Ginoong Francis Uihara po yan, ang Pangulo ng PEBA o Philippine Egg Board Association. Balitang Bayan. Babalik po muli ang Balitang Bayan. Makalipas lamang ilang mga paalala, oras 14 na minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alauna. Balita. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. kasama si Drew Nasino. Magpapatuloy pa rin ang ilang pang mga balita. Ito yung may kaugnayan pa rin po sa mga agri-products. Kanina binabanggit natin sa pakikipag-usap natin kay Ginong Francis Uihara ng PEBA. Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez para sa pagpapalakas ng price monitoring system ng Department of Agriculture upang matiyak na nakukuha ang tamang datos ng realidad sa pamilihan. Ayon kay Speaker Romualdez, may price monitoring mechanism sa mga ahensya pero dapat tiyaking nakikita sa pamilihan ang nakasaad na presyo sa monitoring lalo tila hindi akma ang estimated price sa tunay na presyo sa mga pamilihan. Yun ho ang problema. Iba yung farm gate, iba yung pagdating sa retail. Meron hong disconnect sa presyo. Batay anya sa datos ng bantay presyo ng DA, nasa 8 hanggang 9 pesos ang kada piraso ng itlog na large. Sa mga palengke, gayong 12 pesos naman sa ilang supermarket. Malagaan niya ang bawat piso at kailangan itong itama para maging malinaw ang pinapakita sa pamilihan. Idinagdag pa ng leader ng Kamara na ang pagkuha ng sentimiento ng mga local vendors at namamahala sa mga pamilihan ay makatutulong para pag-ugnayin ang mga opisyal na numero o presyo at tunay na sitwasyon sa mga palengke. Balitang Bayan. Anggap tayo ng ilan pang reports. Ahalagahan ng Kontrabigay Committee sa kampanya laban sa vote buying. Binigyang din ng pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ipinaliwanag ng pamahalaan kung ano ang mandato ng Kontrabigay Committee ng Commission on Elections o COMELEC at kung paano ito nakakatulong sa kampanya ng pamahalaan laban sa vote buying. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni COMELEC Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda na nagsimula ang komite noong pang 2019 bilang isang task force at inilunsad sa ilalim ng mas malaking Committee on Firearms. Aminado si Maceda ng problema sa isang task force gaya ng kontrabigay kapag natapos na ang eleksyon ay tapos na rin ang trabaho nito. Kaya naman ayon sa COMELEC official ay inorganisa nila ang Kontrabigay Committee upang mas maging isang permanenteng institusyon na magbibigay ng mas seryoso at tuloy-tuloy na tinutugunan ang mga insidente ng vote buying. Sinasabing layunin nitong mas maging epektibo at mas matatag ang mga hakbang laban sa vote buying at tiyakin ang malinis at makatarungang proseso ng eleksyon sa buong Pilipinas. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ayag naman ni AFP Chief General Browner na dapat maganda ang mga sundalo sakaling sakupin ng China ang Taiwan, kinatigan ni Senador Villanueva. Sa Senado, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sumasang-ayon tayo sa kasabihan na it is better to prepare than to repair. Itinayag ni Senator Joel Villanueva makaraang sang-ayunan ang sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa mga sundalo na dapat maghanda oras na lusubin ang Taiwan ng puwersa ng China. Ayon kay Senator Villanueva, kumpiyansa siya na handa ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas para ipagtanggol ang ating teritoryo sa anumang sitwasyon. Dapat anya ipaubaya kay General Browner bilang pinuno ng AFP ang pagdetermina at pagpapasya sa mga dapat maging hakbangin oras na invade ng China ang Taiwan na malapit lang sa ating bansa. Gate ni Villanueva, ang ating dapat maging pangunahing prioridad ay ang kaligtasan at seguridad ng mga Pilipino sa Taiwan. Kaya na naman
Nanawagan si Villanueva sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na palaging maging handa at proactive sa pagprotekta sa ating mga kababayan na nasa Taiwan. Meron anyang action fund sa ilalim ng DMW na maaaring gamitin sakaling kailanganin magsagawa ng emergency repatriation. Una rito, sinabihan ni General Browner ang mga sundalo sa Northern Frontier ng bansa na maganda sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Ito'y makaraang hindi isa-isang tabi ng China ang posibilidad na gumamit ang puwersa para mapalsa ilalim uli sa kanilang kontrol ang Taiwan. Ito si Patrol 19 Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pang balita, mayorya ng mga kabataan pabor na matanggal o tanggalin sa pwesto si VP Sara batay sa survey. Naman sa mababang kapulungan ng Kongreso, Patrol 30 Jelly Mendez. Mayorya ng mga estudyante sa kolehiyo ang pabor na matanggal sa posisyon si Vice President Sara Duterte. Batay sa ikinasang survey ng Center for Student Initiatives, ang naturang survey ay patunay lamang na hindi nasisiyahan ang mga kabataan sa pamumuno ng Vice Presidente, lalo na sa kakulangan niya ng pananagutan at hindi pagiging tapat sa questionableng paggastos ng pondo sa kanyang tanggapan. Matatandaan Pebrero 5 nang inimpeach ng Kamara si VP Duterte kaugnay ng mga aligasyon ng katiwalian, korupsyon, bantang pagpapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang paglabag sa konstitusyon. Sa CSI survey, 1,696 sa 2,000 na respondent o katumbas ng 84.4% ang sumagot ng pabor sa tanong na kung naniniwala ka ba na dapat nang tanggalin si VP Sara sa kanyang pwesto. Nakuha rin sa survey ng 73.9% o katumbas ng 1,477 sa 2,000 na respondent o mga kabataan ang pabor na balangkasin muna ang impeachment trial bago ang eleksyon sa Mayo. Pinangunahan ng CSI ang pagsasagawa ng online survey mula Pebrero 28 hanggang Marso 16 gamit ang non-probability sampling. Ang CSI ay isang youth-led o volunteer organization na nagsusulong ng student-driven at solution-oriented research sa bansa. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Diplomasya naman sa pagresolba sa gusot sa teritoryo, malaking bagay ayon sa National Maritime Council. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Kumpiyansa ang pamahalaan na mahalaga ang diplomatikong pamamaraan ng Pilipinas sa pagtugon sa usapin sa agawan sa teritoryo. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez na ang diplomatikong hakbang ng pamahalaan ay nagpapatibay hindi lamang sa ugnayan ito sa mga kasalukuyang kaalyado o yung treaty allies, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng mga bagong kaalyado. Ayon kay Lopez, ang estratehiyang ito ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin hindi lamang ang diplomatic engagement kundi pati na rin ang multilateral at bilateral na paipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Dagdag pa niya, patuloy ang Pilipinas sa paipag-usap mismo sa China bilang parte ng mga diplomatikong hakbang ukol sa maritime issues. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa impilang may todong las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. House Prosecution Panel, 80% ng handa sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Isa pang report mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Handang-handa na ang House Prosecution Panel para sa nalalapit na paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor, isa sa mga miyembro ng 11-man prosecution team na 80% ng handa ang panel para sa impeachment trial. Ayon kay Congressman Defensor, tuloy-tuloy ang kanilang preparasyon at pinaghahandaan na rin nila ang mga posibleng maging bala sa kampo ni VP Sara. Una na anyang itinalaga
Ikinatuwa sa mga prosecutor ang bawat articles of impeachment na gagamitin laban sa pangalawang Pangulo. Aminado ang mambabatas na hindi madali ang kanilang trabaho lalo't nasabay pa sa election 2025. Samantala ikinalugod naman ng kongresista ang resulta ng survey ng Center for Student Initiatives o ang CSI kung saan ay 84.8% ng mga estudyante sa buong bansa ang sang-ayon na mapanagot ang Vice Presidente. Anya, good sign ang naturang survey dahil maging ang sektor ng kabataan ay aware sa mga nangyayari sa bansa at naniniwala sa proseso ng impeachment. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 3 katao ang patay sa panibagong pag-atake o panibagong airstrike ng Israeli Defense Forces sa Lebanon o sa Beirut, Lebanon. Ayon sa Israeli Defense Forces o IDF, target nila mapatay ang isa sa mataas na opisyal ng grupong Hezbollah lalo na't tumutulong ito sa grupong Hamas. Patuloy naman ang paghahanap ng mga otoridad sa mga biktima mula sa gumuong gusali sa Beirut. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Abot kamay na ng Petrogas ang finals ng 2024-2025 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Ito'y matapos makamit ang ikalawang sunod na panalo sa semifinals ng PVL. Pinangunahan ni Phil Brooke Van Sickle ang Gas Angels sa pamamagitan ng triple-double, 17 points, 22 receptions at 12 dicks. Dahil dito nalasap ng Choco Mucho ang ikalawang sunod na pagkatalo sa semifinals. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ipinakilala na ang mga pangunahing cast ng The Beatles movie. Bibida ang rising star na si Paul Mescal bilang si Paul McCartney, habang si Barry Keoghan ay magbibigay buhay kay Ringo Starr. Gaganap naman bilang John Lennon ang aktor na si Harris Dickinson, habang bibigyang kulay naman ni Joseph Quinn ang karakter ni George Harrison. Nakatakdan mang ipalabas ang The Beatles movie sa April 2028 pa pala ito. 3 taon pa ho ang hihintayin natin. Balitang Bayan. Ala ko ngayong taon na tuloy. Well, anyway, tayo po ay pansamantalan po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at LU Channel 23. Ito po muli inyong lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na DWIZ Network News. Sama sila Angelo Baino at Maine Barreto. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ